Hello guys, welcome back to my channel. So for this vlog, we are going to interview some of my friends and we are going to ask them about their most racist experience here in Finland. So it's either they've experienced racism or discrimination or something like that. Ako dito sa Finland, masasabi ko na naka-experience talaga ako ng discrimination o yung parang racism na tinatawag. Kasi bilang isang child educator, ako lang talaga doon sa working place ko ang Asyano. So nung una, talagang duda sila, nakakayanin ko yung trabaho doon sa daycare. Dahil nga ang lalaki ng mga bata at saka mabibigat talaga sila. So para sa kanila, sa liit kong to, baka hindi ko daw kaya yung trabaho. At isa pa, yung language barrier is medyo mababa pa. Hindi ako ganun ka-fluent pagdating sa Finnish. So, minsan yun din. May mga kritiko pa din ako dun sa working place ko na baka hindi ako mag-survive sa trabaho kong to dahil nga ang level ng Finnish ko ay hindi ganun kataas. Pero alam nyo, ang pinakamagandang nangyari, yung mga kritiko na yun, sila ang nawala. Ako, permanent na sa work ko. Dahil tayong mga Pinoy, hindi naman talaga nababase yan sa kung yung kakayanan mo pag magsasalita ka ng language nila. Tayong mga Pinoy, ano man ang trabaho natin, binibigay natin ang lahat. Kaya talo natin sila. Naman natin si Art. What's your most racist experience? What's the most racist experience you had in Finland? Ang hirap naman ang tanong. Meron ka naman or discrimination? Discrimination, Hindi racism. racism. Ano ba? Actually, wala po. Oh? Actually, wala. Wow. I would say none because at this moment of my life, ako ang nagsiset ng word na racist. So, when they did something, it's not their intention, but actually, the message na nare-relay sa'yo, ikaw yung mag-interpret nun eh. Na racism. Oo, na racism yun. So, I would say no, because everyone has their own stereotype. Na, kunyari, ikaw hindi mo gusto to. Parang, for example, let's just say, parang sa pagkain ng araw-araw, no? Pag ayaw mo naman ng noodles, kunyari, let's say, noodles, rice, potato, for example, no? Pag sinabi mong, gusto ko yung rice, ganon, it doesn't mean that you are racist towards potato and noodles. Oo. Pero kung ikaw yung noodles at ikaw yung potato, you will feel that way. Yeah, my point. Na racist. But if ikaw yung pinili, hindi mo nararamdaman. Kaya I would not say na yung mga tao ay may racist sa'yo. Of course, it does exist. Hindi ko naman tatanggalin. Pero tayo yung madalas na nag-interpret nun na racism. So, since 2015, you've never experienced or you've never felt No, I felt a lot of discrimination, racism, kahit ano man yung description nyo dyan. Pero ako yung nag-interpret nun na I think I came into the situation na every time na nangyayari yon, I should not interpret it like that. Bagkus i-interpret ko na they have their choice, they have their options, and they have also their categories. Na parang kahit din naman ako, meron din siguro ako nun. So lahat tayo, meron tayong stereotype or meron tayong best choices. Pero hindi ibig sabihin nun na racist sila towards you. But so ano yung language, worst? I would say language will be the number one difficult aspect, no? Sa racism. Yun naman Yun lang sa tingin ko. Kasi, Kaya siguro tayo nadi-discriminate minsan dahil sa language. oo, once na nakita nila na magaling ka naman sa pananalita or nakakaintindi ka ng salita nila, hindi ka naman nila igaganon. Pero pag Or ida-down, ganyan, no? Yung unang bago-bago ako rito, since hindi ako makaintindi mo akong lutang, ganon. I felt na, racist naman sila sa akin, ba't hindi nila ako Sa bagay, sinasali? parang kasing the less na you talk Finnish, the more rejection you get. Yes, Kaya parang siguro ganon. yung iba na di-discriminate or Oo, sort of like that. correct.
Although, syempre, you will never be a native speaker eh. Never. You will never be a native speaker. Kaya, tinanggal ko na yon na hindi na naman ako pinili dahil hindi ako nag-finish, ganun. O hindi ako magaling mag-finish. It's not like C-level, ganun. Tinanggal ko na yung attitude na yon kasi wala naman ako magagawa kasi kahit din naman ako, minsan, ay gusto ko yung marunong mag-English. Ay gusto ko, kahit sa jowa, let's say for example mga Pilipinong nagjojo, nag-aafam, ayan. Di ba? Try mo kayang magjowa ng hindi marunong mag-English. Hirap. Hirap. Di ba? O di, maghahanap ka na yung magaling mag-English or yung marunong mag-English. O di discriminate mo yung mga hindi marunong mag-English. Di ba? So, ganun yung nararamdaman natin. Okay. So, yes, hindi siya thank racist, you. but it's more of Lang. sariling choices. Yung choices. Yeah, choices. Okay, thank you. So, hello everyone. I was actually asked by my sister na to share my experience with discrimination while living here in Finland. So, this experience actually happened 3 days ago lang in my workplace. So, during that time, meron kaming isang customer na dumating. And before pa siya nakalapit sa amin, naririnig na namin siya nakikipag-usap sa telepono using the English language. So, given that, nung nakalapit na siya sa akin, that time, kinausap ko na siya in English language. So, to my surprise, kinausap niya rin ako. Pero, he started speaking in Finnish. So, sabi ko, with the little Finnish that I know, sabi ko sa kanya, I'm sorry, I can only speak. So, minapuhon, vahan suomea ja tiedän vahan suomea. So, parang medyo tumaas na yung boses niya. Tapos tuloy-tuloy yung Finnish niya. So, part of it, meron akong mga naintindihan. Pero, as a whole, hindi ko siya magets. So, lucky for me, that time, narinig nung kasama ko. So, lumapit na sa akin yung kasama ko. Kasi siya, naintindihan niya, nakapagsalita siya ng lengguwahe. Tapos, yun nga, nagagalit na yung customer. Sabi niya, andito ako sa Finland. So, magsasalita lang ako ng Finnish. Kung nasa ibang bansa ako, then magsasalita ako ng English. Gumanon daw yung customer. And it didn't end on that. Sabi rin ng customer na women should be in Finnish only. Yun mismong term niya. So, sabi namin, ina-explain nung kasama ko, kasi pinasa ko na eh. Ina-explain nung kasama ko na as an international restaurant, talagang English yung main language doon. And yes, marami rin kasi kaming customers. 80% of them is English talaga ang ginagamit. So, para sa akin, naintindihan ko yung part na as foreign workers, we also need to learn and understand their language. Pero at the same time, hindi naman ibig sabihin nun na pwede nila tayong i-disrespect on that part na dahil nga hindi lang tayo nakakapagsalita or konti lang yung na-speak natin in their language, na may karapatan na sila para magalit sa atin, para mag-demand sa atin. Kasi sa akin, it's really sad na nagkakaroon ngayon ng barrier between foreign workers and some locals here dahil lang sa language. To think na that time, that customer, we all know, nakakapagsalita ng English. So for me, didiscriminate niya lang talaga, or feeling ko nga naging gusto niya lang talagang ipahiya ako kasi hindi ko kayang makipagsabayan sa kanya in Finnish language. So yeah, it was a really sad experience for me with that kind of customer. Hello guys, so there some of my friends, even my sister, have shared their experiences about the topic for this vlog. So ayan guys, siguro yung racism or discrimination is syempre individual experiences, and also depende na lang sa tao how are you going to take yung situation, if you're going to see it as racism or discrimination. So, ayun, syempre, yun yung mga individual experiences din nila. So, we cannot tell them din naman na hindi naman yung discrimination, hindi naman racism yung na-experience mo, ganyan. Syempre, kanya-kanya tayo. So, sa akin naman, ang mai-share ko, actually, nothing super masasabi kong racism. Siguro siya, more of parang mild to moderate discrimination. It happened
3 years ago, I was already working as a registered nurse sa community, as a public health nurse, I mean. And I was receiving calls, and then I received a call from a male client, but actually yung client na yon is not under our care. Parang tumawag lang siya to ask or to inquire about some health services. Ganon. Tapos, I was asking, syempre, hindi ko kakilala yung client. So, I asked for his social security number. Yung last 4 digits kasi ng social security number niya, I did not understand. Hindi ko nakuha agad. So, I politely asked him to repeat yung last 4 digits. Then, doon na siya nag-start magsalita na mean, ganon. Actually, dun pa lang naman sa start ng call na parang nung na-sense niya siguro na hindi ako Finnish, syempre yung tone ng Finnish ko hindi naman parang sa mga locals or parang hindi yung sa mga born here in Finland. Ganyan. Hindi na maganda yung start ng pag-ask niya ng questions, ganyan. Pero syempre ako, kailangan nandun kasi talaga yung patience and yung pagiging professional. So, ayun. Pero nung dumating dun sa point na I was already asking yung social security number, and ayun nga, hindi ko naintindihan yung last part. Tapos parang nagalit na siya na, foreigner ka, hindi ka Finnish. I want to talk to someone na, in Finnish to ha, to someone na Finnish. Sabi niya, ayoko ng foreigner, gusto ko ng Finnish. Ayun yung word niya. Mahaluan, puhuwa, suwamalaisen kansa. Yun yung word niya. And at that time sa office, tatlo kaming on duty ng mga registered nurses. 2 na local, as in Finnish sila, tapos ako lang naman yung foreigner doon na registered nurse. Tapos sabi ko din sa caller, sige, ipapasa kita sa Finnish na nurse, but you have to wait. Sabi ko, parang magko-callback na lang siya sa'yo kapag may time na siya. Tapos sabi niya, hindi, kiralinan yung Asia ko, parang urgent yung kailangan kong info na malaman. So, kailangan ko makausap now. Like Hetty, sabi niya, immediately yung nurse nga daw. Sabi ko sa kanya, ikaw? Sabi ko sa kanya na hindi pwede. As in, kasi parang nagpanting na din yung tenga ko na tuloy-tuloy siyang nagsusungit sa phone na parang, hello, ikaw yung may gustong info na malaman, so bakit hindi ka mag-request nicely, di ba? Tapos sabi ko sa kanya na no choice siya, eyo mutava wakun odotta. Tapos sabi ko na i-end ko na yung call, magantay na lang siya ng call. Sabi ko din na kung gusto mo, tumawag ka sa Terveys Asema mo or sa health center mo, kasi kami dito, Kotihoito kami. So home care. Iba pa yon sa health center. Sinabi ko din na kapag emergency naman yung need niya, tumawag siya ng 112 kasi syempre nga, 'di ba, emergency. Doon ka dumiretsong tumawag. Huwag ka nagsusungit dito do hindi ko na masyadong sinabi yung huwag ka nagsusungit dito sa amin at hindi ka naman namin client, ganon. Pero parang andun ako sa point na gusto ko talaga siyang barahin ng barahin. Pero ayun, pero syempre professional, so kailangan patience pa rin. Tapos tinanong niya pa kung kailan tatawag ngayong araw ba. Sabi ko, hindi ko masabi pero ibibigay ko sa kanya yung number mo. Tatawag siya kung may time siya. Sabi ko sa kanya. Tapos before ko ibaba yung phone, nag-ano siya, wait. Sabi niya, sige, ikaw na lang kakausapin ko. Gumanon siya. Tapos sinabi niya ng clear yung the rest ng digits nung social security number niya. So, na-open ko yung information niya. So, nalaman ko kung ano yung need niya, kung saan ko siya kailangang i-forward, kung saan siya pwedeng mag-book ng appointment para dun sa service na kailangan niya. So, in the end, nahoita ko yung ASEA niya. So, parang naayos ko yung kailangan niya. Na-clear kung ano dapat yung kailangan niyang gawin. At the end ng call, very thankful siya kasi sabi niya na ang dami niya nang tinawagan, walang makatulong sa kanya. Ako yung first na tinawagan niya na nakapagbigay ng Yarkeva na information, ng may sense na information. Tapos nag-sorry din naman siya dun sa naging behavior niya or dun sa start ng call. Nag-sorry siya dun sa naging behavior niya. Siyempre kahit medyo nabubwisit ako, sabi ko na lang na I understand, ganyan. Ang ma-advise ko lang sa inyo guys, always stand up for yourself.
ganyan. Although, mostly naman kaya tayo nadi-discriminate dito or based sa experience ko, kaya tayo mostly nadi-discriminate dito is because of the language, dahil nga sa language barrier. Pero yun lang yung masasabi ko, always stand up for yourself. Wag tayong papayag na minamaliit tayo kasi syempre, pumunta tayo dito mga professionals and pumunta tayo dito para mag-work and hindi para ma-discriminate or maka-experience ng racism. Although, ayun nga, sabi ko, hindi super talamak or hindi super duper ang racism sa Finland as per my observation and experiences. Pero syempre, hindi ko naman alam yung mga experiences ng other nationalities and yung mga other people na hindi ko kakilala. So there guys, again, thank you for watching this vlog. Please give this video a thumbs up and please don't forget to subscribe. I'll see you on my next one.